Good morning mga ka-agri. Ngayong araw po nandito tayo sa Barangay Patria at makakasama po natin yung presidente ng isang asosasyon dito. Yung pangalan ng asosasyon nila ay Patria Binhi Lawa Association. Okay, Kap, pakilala na ikaw sa atin ng mga audience. Ako si Eduardo Mosquera, native kang Barangay Patria. Nabutuhan as a president kang among proyekto. Opo. Nga pandingan kang DA kag DSWD. Kap, pwede mo po ba kami mabigyan ng idea tungkol dito sa project na ito? Well, sir, kami man nga taga Barangay Patria. Wa man kami kamaan itang among proyekto. Opo. Ang at kuan lang sa amon ang ginbagal kami nga mga tawo alin sa mga kagawad o konti barangay opisyal. Tang din panglista, nagpalista man ako. Okay. As mambal bla natin nga mga pobre, siyempre mga pobre ang mga gina-priority ug yakya. Tang maglista, hambal kani ni kagawad Emilio Ibarata. Wa kami kamaan kaya kung may sweldo ha. Pero kung ilista ka mo, voluntaryo ka magpalista. So, interesado ako, mapalista ako. Okay, sige. Now, at ang pag-meeting sa Leberman Complex sa Panda natin, nag-advise ang aming facilitator, tuloy nalipatan ko na nga rin din. Pangalan, sige lang, sige. Nga may sweldo, gali, 480 a day. Okay. 20 days, nga trabaho, 480 a day. Karon, habang nag-meeting, actually 2 days kami nag-meeting. Ang first day, siyempre gina-edukar kami kung paano maya-maya. Orientation muna. Orientation na. Ang pangarwa, na second day, nag-elect kami kang officers. Okay. So isa ako nga nabutuhan bilang presidente. So amo So ano yung mangyayari dito sa sa project ninyo na ito, sir? Kasi 'di ba ito ay funded ng anong ahensya ng gobyerno nga, sir? DA at DSWD. Okay, so partnership ng DA at saka DSWD. So yung project nila, sir, ay fish pond, no? At saka yung kanilang produkto dito ay tilapia. Okay, so ano yung dito, sir? At may tanong ko muna. Yung investment, so di ba yung DSWD nag-fund at saka DA no sa pagpagawa ng fish pond. Okay. So ngayon naglagay kayo ng binhi. Naglagay kami ng yung investment saan man galing? Okay. Actually, amon din diya nga initiative kung paano naman masidlan kang silid ang amon tangke nga o kung fish pond naman. Opo. So meeting kami lang kung paano natin dahil wa kami funding rin nga mag-uwan. Wala nang fund. So nag-meeting kami, gin sa pulan, kuan ako nga. Nagkasugot ka mo? Sige, kung ilakit ka mo, amot-amot kita. Ayan. Pag abot it sweldo, bulan ko ang amot natin para ang sobra, amo ginansya. Hindi man actually abo pa may binhi kami nga baklen, may mga abono kami nga baklen, may. Okay. So amo na ang obra naman. Okay, so ano ko lang mga ka-agri bali yung project pala nila sir dito sa kanilang asosasyon ay hindi lang nakafocus dito sa fish pond. So kung makita nyo dyan sa likod natin, okay, mayroon din silang mga gulayan, mamaya iikutin natin. So ibig sabihin yung pinaka panimulan yung capital dito siya ay nag-ambag-ambag yung grupo. Lang po. Okay, so maganda yun, no? Parang bayanihan. Then paano naman, sir, pagdating sa halimbawa, pag nagkaroon ng harvest, pag may kita, ano naman po yung agreement ninyo dyan? Yan ang tinatanong ko. Mula nag-umpisa kami dahil na-orient na kami nga. Yan ang naman, ang produkto naman o kung project. Naghambal ako, karoon ng sharing. Actually, pag agto ni Kapitan Ugya, with kagawad, sinuto ng kagawad, gawad-wali siguro. Din share ko lagi in case magtanong kami. Opo. Ano ang sharing naman? Ang sharing ang share it barangay. Well, sabat si Kapitan. Bisan wa rin tagani ang barangay. Kung anong produkto ninyo, mag-ani ka mo, tawan nyo tag-iyat lupa. Actually hindi naman
Sharing gid sa lupa eh. Depende na lang So sa ibig inyo. sabihin yung lupa pala hindi naman nirerentahan. Hindi. So bali yung may-ari ng lupa nag-volunteer rin na, Nag-volunteer sige, din. pwede niyong gamitin yung lupa ko. Oo. So nasa inyo na lang pag nagkaroon ng produkto kung may share din Yes, siya. oo. Halimbawa, makabenta kami, kung tawaan naman sa datang 10%, 20%, depende na lang siguro. Actually, kaya pa kami produkto sa Fish Fund, Wala gastos pa, pa yan. totoo yan. Puro ano pa lang, paluwal pa. palabas pa lang kayo ng pera, wala pang pumapasok, totoo yan. So, dyan pa rin sa bulsa namin ginabuol. O kinukuha yung pakain sa Alaga ninyo. alaga. Opo. Buti nga ngayon, at least nakadalawang harvest na yung sitaw. Okay. Nakakuha na sila ng 8 kilo. Kahapon. So, kumbaga galing dyan, pwede niyong pantapal. maintenance dito sa... So maganda, no, kasi nauna ang produkto sa sitaw or sa gulay. So kahit papaano yung benta nila doon, pwede nilang magamit pantapal, pambili ng pagkain dito sa kanilang mga tilapia. Okay. Ano po ba yung area ng fish pond ninyo, sir? Actually, required dito is 500 meters. 500 square meters. Okay. ang fish pond. So dalawa, guys, no? Dalawa yung kanilang span. Ayan, tsaka ito. Ayan. So ito, okay, dito net sa kabila net. Dito sa kabila, sir, ilang piraso yung actually laman ito similya na hinulog nyo dito? Ang hinulog dito is 350 lang. 350. May patay pa. Siyempre nabawasan hindi talaga may iwasan yung mortality. Meron talaga yan. Halimbawa lang, ilagay ko ng 300 na lang. Sige. So yan. Siyempre ang pakain. Kunting talagay ko is... Pwede makahingi ng pakain. Ayan, yan ang ano namin, technician. Okay, very good. So mayroon din kayong skilled na marunong dito mag-alaga. Very good. Okay. Ayan. Thank you. Actually, mga busog to napakain na. Okay, napakain na. Kasi may ito, no, may tawag dyan, may oras. May oras. May feeding time. Oo, naka-schedule po kasi yan. Hindi yan po pwede na ka lang, tawag dyan. Pag gusto ka lang, naka-schedule yan. Yun, neta. Ayan. Mga ilang buwan na ito, sir? Actually, ito nasa 1 month and a half na. So, kailan yung target date na i-harvest ninyo? Sabi ko nga, nung isang araw, naghuli sila ng I think 3. Tiningnan kung mga ilang kilo na. Pwede na. Sabi ko, langanin. Kasi 1.5 months pa lang, sir, langanin. Sa pagkakaalam ko kasi, yung pinaka-standard na is hindi bababa ng 3 months. Okay. Hindi bababa ng 3 months. Yung pinaka-suitable talaga na edad ng tilapia bago mo i-harvest is 3.5 months. Pero wag ka rin lumampas ng mga 4 months kasi pag lumampas ka ng 4 months, medyo ka na dun sa makain. So, ayan. Sabi ko nga, nung maghuli sila, ay may pinost sa aming group chat. May isa doon nagsabi na, magkano kilo niyan? Sagot agad ako, langanin pa, hindi pa pwede. Hindi pa pwede. So, more 2 or 1 month and a half. Sabi ko, pwede na yan. So ang sir, okay, na tayo, no? So mayroon na kayong yung naman po, saan po ba yung market ng product ninyo kung sakali? Well, initiative na namin siguro. Sige po. Pwede na. So ibig sabihin wala pa kayong contact na buyer? Wala pa. Kasi testing pa lang to. Hindi namin alam kung magsasucess ito. Baka mag-failure Pero pagdating po ng harvest time, halimbawa may yung mga kabarangay natin o yung mga kalapit barangay na kakilala or yung nakakaalam at gusto nilang bumili, halimbawa kung sakali pwede po ba yun? Pwede. So kung sir, mga ba yung target price, yung retail ninyo kung sakali? Well, sakay na lang siguro sa market price. Okay.
At maganda daw diyan ang suggestion ng iba pag nag-harvest ano daw tapat sa Bagyo. Yeah, well. or ano yung wala bang biyahe yung mga walang isda, yung mga lancha para sigurado na kasi kung tag-init ay maraming kompetensya. Pero kapag Bagyo, katulad nung nakarang linggo tuloy-tuloy yung Bagyo, kung malalaki na yon, pwede mo nang i-harvest yon. Okay, Paul, halimbawa, abiso yung mga kilo-kilo lang. Or halimbawa, yung punta dito, mabingwit-bingwit, ganon, bawal, no? Bawal. Hindi pwede. May iba kasi dyan na yung paghuli mo, kilo. Kaso ang problema, may mga tawag dyan, yung hindi makuha ng bingwit. Nagkakasakit. Pero malalaki na. Nung kinuhanan nyo ng ng sample sa 3 piraso, mga ilan na yung siguro weight mga mga 8 pa siguro. So bali 8 piraso 1 kilo. Parang yan yung nyo. Hindi, dapat mga 3 lang. 3, 4 piraso, 4. Okay na yan. 3, 4. Ito malalanganin pa talaga. Sige. Isang araw yon. Sana kanina nandun tayo Isang araw pa sige nga. Ay, hindi naman masisik pa. Ano ba? Kaya ba yan? Hindi, sana kanina. Kung bagong nagpapakain pa lang. Ngayon, wala. May ilak na. Ano na yan busog na sila Wala na. Hindi yan. Makukuha. So, yan ang technician namin dito. Ay, very good. Alika, sir, matanong ko nga, sir. Alika muna, sir. Pwede ba kita matanong? Hindi naman. Kasi ikaw po yung... dito pa tayo, sir. Harap pa tayo. Ikaw po yung technician dito. May tanong ko lang yung background mo, sir. Mayroon po ba kayong experience sa pag-aalaga ng mga Sa isda? Oo po. Medyo... Ngayon lang, pustan, sir. Nagulayan yung... ano ko yan? So ibig sabihin pag gulayan, eksperyensyado ka. Sa isda. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang. Sige lang, so wala namang masama doon sa at least ang diyan is every kung ano yung mga ginagawa naka-record ba para may idea kayo Oo. Ang sa gulay, sir. Opo. Yun, master ko yan dahil lahat ng gulay, ang palaya, dito po kayo, sir. pipino, dito po kayo ng kara. pipino. Okay. Ay, pakilala nga muna kayo, sir. Anong pangalan natin, sir? Pangalan ng tunay, Nonito. Nonito. Miguel. Okay. Miguel. So siya po yung yung ikaw po ba yung pinaka-caretaker dito? Ano yung gulayan? Okay. So siya po yung naka-in-charge sa sa gulayan. Okay. So mga ilang taon na po kayo, sir, nagtatanim ng mga gulay? Matagal na, sir. May gitna sa 10 taon. Ay, talaga? Galing akong Laguna. Punta dito, tanim ako mga talong. Nung nakaraan, maraming talong ko, mga 2,000 piraso, puno. Tapos okra, ang palaya. Ay, gabi. Doon sa papuntang Luhod. Sa kaliwa. Pwede ba natin sir, mabisita, matingnan yung mga gulay natin? Sige, sir. Kaso napilyuran ako dito, sir. Tumay. Nagtaka nga ako itong... Lantaw naman natin ng gulay niya. Nagkapong ko lang ang pruning, sobrang sa taba. Ano naman mulak to, sir? Okay na. Bunga. Okay, so ito po yung yung gulayan nila, sir. O yung kanilang asosasyon. So kung makita po natin, meron po silang mga tanim na na okra. At saka sa likod ay mga sitaw, no? Sitaw. Parang mayroon doon konti, sir, yung pipino. Na kasi yung failure. Dahil pagtanim namin, sir, opo, uminit, masyadong init. Tingnan ko muna, sir. Sige. Failure yung yung pipino. Kaya madalang. Ano po ba yung dahilan bakit failure yung pipino ninyo? Sa nasobrahan sa init, sir. Okay. Hindi namin na diligan lagi. Dahil nabuhay siya, tapos maliit na matay. Okay. Pero ang ganda ng ng tubo ng okra ninyo. Ito, napilyor, hunahuri pa lang ito, sir, na yung iba nito namatay. Ito, diba, yung una namin tanim to.
Tapos pahabol kami, maliliit. So bali yung mga maliliit, mga bagong tanim yan. Oo. Malapit nang mamulaklak, sir. Oh. Oo. Ito na. Nito. Oh. Nabulak na. Yan. Ayan. O, huli ang iba. So yung mga ano natin, sir, doon tayo naman sa sa sitaw. I-off anay.